katanungan, tayo ba ay sa sanlibutan o sa Diyos? Ito yung paanyaya na ipinapahayag sa atin ng buong bagamat sabi nga po natin, tayo ay nasa sanlibutan. Kaya nga muli makikita natin yung kahalagaan na sakramento ng binyagan. Yan, mayroong dalawang binyagan. Nakita ko dyan sa likod. So bahagi na mula na tayo binyagan, itinuturing natin na dapat maging maliwanag sa atin na tayo ay hindi para sa sanlibutan. Tayo ay para sa Diyos. Kailangan dapat kung tayo binyagan, kalimitan sa atin na tayo maligid. Pero kahit na maganda na binyagan, ang ating pagkilos sa isang pagkilos na itatalo natin sa ating sarili. Ito bang mga desisyon natin ay magpapakilala na tayo ay makasanlibutan o makadiyos? Yun yung mabigat na katanungan na dapat natin yung sagutin. Pagkamat sumusabi natin, makadiyos tayo. Wala naman yung magsasabi na tayo makasanlibutan. Kaya lamang, talaga bang tayo ay makadiyos? Kasi medyo mabigat yung paano na ibinahayag niya sa ganito. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, ibig sabihin, bakit mapupuot ang sanlibutan? Kasi pinili ang makadiyos. Ginawa yung huwag natin kalimutan. Kapag tayo ay makadiyos, talagang mapupuot tayo, mapupuot sa atin ang sanlibutan. Kaya yun ang medyo malaking hamon na makita natin sa mundong ginagalawan natin, sampo na lamang. Ikaw ay nagtatrabaho sa isang institusyon, maging yan man ay panlipunan o privado, gobyerno man yan o private. Kapag ibinugin mo yung kalokohan, makakala mo, papalakpakan ka ng mga kasama mo, hindi. Ayaw ko na lamang kung papalakpakan kayo ng mga kasama ninyo. Ay bahagi yun kung saan ay nakikita ko natin. Kaya sabi nga natin ay malaki yung hamon kapag sinabi natin na tayo ay makamakadiyos. Hindi tayo makasanlibutan. Hindi rin mo pwede na pagawagin na ako natin ay lukwang. Kuminsan makasanlibutan ka, kuminsan makadiyos ka. Ano ang pahayag sa banal na kasulatan? Isusuka ka. Bakit? Maligam ka. Tayo lang ay kinakailangan pumili ng mga bagay na makadiyos o makasanlibutan. Maraming aspeto ng pagkilos na kung saan nakakita ko natin. Kaya isa sa mga pagkilos na nakita ko natin, itong pagkiliwag natin, yung pagtanggap natin na krus ng jubileo. Sabi mo nga kanina, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sapagkat noong una ang jubilee ay every 50 years. So, yung ibang mga namatay na wala pang 50 years, maaaring hindi nakaranas ng jubileo.
inalis ang simbahan namin every 25 years. So kaya ngayon, bahagi yun na tayo magpasalamat kasi yung huling 2025, yung isa na may 1975, bata pa ako, 1975. Pero ng year 2000, at least matanda na, ngayon 2025. At noong unang panahon, yung jubileo, doon lamang sa 4 major churches of Rome. Yung ano yung 4 major churches of Rome, yung tawagin natin ay major basilica ng ating simbahan. There are only 4. Lahat ito nasa Roma. Yung St. Peter's Basilica, yung Saints Peter and Paul Basilica, yung St. Mary Major Basilica, yung pinaglibingan ni Pope Francis, yun ay yun ay Mary Major Basilica. So, at yung pangapat ay yung Lateran, St. John Lateran Basilica. Itong apat na ito, yung una, kapag nagdiriwang ng jubilee at makatatanggap ka lamang ng Indonesia kapag dito lang sa apat na ito. So tayo ay nang magnawain magpasalamat kasi ngayon, binigyan ng Roma ng ilang mga bayan ay pwede tayo na jubilee year tayo noong year 2000 ay special pala jubilee year yun. Yung 2021 at saka noong year 2000. Ang year 2000 ay hindi special yun, regular. Tayo ay jubilee church noon. Pero ngayon, hindi tayo kabila. Pero at least malapit lang. Bakit? Nandiyan lang. Yung pangil. Yung domos. Pero ito po ay ilang lamang sa mga bagay na kunawa po ay pagpasalamat namin. Kasi ito ay tumutukoy sa lahat sa mga bagay na makalaan. At pagkakataon na kung saan ay nawain makita natin. Bagaman kung kapag sinabing makasalimutan, tumutukoy ito sa mga bagay natin, hindi lang makalupa. Ngunit ay mga bagay na kalimitan no. Hindi lahat ay nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Pagkakasala. Katulad ng ibabaw na alin, yung pera, hindi masama yung pera. Pero kapag naging gahamang na sa pera, wala. Ay magkakasala ka. Kaya yun ay kinakailangan natin pag-ingatan. At marami pang iba. Pero bahagi yun, no? Yung sinabi natin makadiyos. At magtutusin po, may malaking aspeto yung pag sinabi natin makadiyos. Yung isa na nga rito, yung kalimitan na mabigyan natin ng higit na pagkakahalaga, ay yung pagsimba pag-araw ng linggo. Father, so sisimba naman ako pag linggo. Minsan lang. Ay hindi. Dapat mo ay consistent. Every Sunday. Ay, Father, ay marami ang ginagawa. Kaya, nasaan yung pagiging makadiyos mo doon? Kahit na sa gitna na marami kang ginagawa. Bahagi mo yun eh. Pag sinabi mo, ikaw ay makadiyos at hindi ka makasanglibutan, alin yung mas mabigat. Kaya,
hindi ka nakapag-isimba pag-araw ng linggo. Pwede mo sabihin na ikaw ay makadiyos. Pero kung itusin, ikaw ay makasambihin ba? Kasi yun isang bahagi yun. Saan ka po sister? Saan yung palagi mong ginagawa? Makadiyos o makasambihin ba? Alin ang binibigyan mo ng halaga? Ito po iba lamang sa mga panyaya na kung saan nakita ko natin. Hindi po ito ang question lamang na alin ang mahalaga. Ngunit ito yung question ng alin ang mas mahalaga. Na dapat binibigyan natin ng pansin. Natin mahalaga yan. Pinakailangan mo kumain para mabuhay sa daigdig na ito. Pero kailangan mo rin magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya po yung linggo ngayon na ito, sa presensya ng Jubilee Cross, sabi ko nga, malapit sa Jollibee, kasi yung Jollibee, masayang big, yung Jollibee, yung bahagi yun na kung saan yung nakita natin. Pero hindi na yung sabihin ng Jubilee. Isang masayang pagpapasalamat sapagkat iniligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Na kung tutusin ay magliligtas din sa atin sa dala ng kasalanan. Ano yung dinadala ng kasalanan? Kapahamakan, pagkaalipin, kaguluhan, sakit, at mga bagay na sumisira sa pagkatao natin. Yung kasi ang trabaho ng kasalanan, ang wasakin ng tao. Lalo-lalo na sa kanyang pagpag-ugnayan sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya bahagi yun, lahat po ng mga bagay na nagwawasak, nagsisira, hindi mo makadiyos yan, makasabibutan yan. Kasi ang dulo na Jesus said, kung inyong maalala yung mga ibanghelyo natin, yung mga nakalipas na araw, ano yung paalala? Bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kapag ang buhay natin na hindi buhay na ganap at kasiyasiya, ay tanong natin, baka tayo naging makasalutan. Alam niyo yung technique ng pagiging makasalutan, akala natin pinaliligaya tayo. Tama, pinaliligaya tayo. Kailan pansamantali lang. Pansamantali lang kaligayahan. The rest will be a life of misery. Magaling ang demonyo din eh. Magbalag kayo. Pero yung tunay na kaligayahan ay dulot ng Jesus natin, magdudulot sa atin ng tunay na kaginawahan. At sana makita natin yung ganda nito. Wala nung tayo bininyagan. Sabi nga ko natin, pa lang yan, wala pang ginagawa yan, bakit nililigtas sa Diyos? Ganon kalaki yung grasya ng Diyos. Pero sabi nga natin, kung yun ang tinanggap natin, pag pinabayaan natin yan, magiging bato yan. So isang biyaya yan ay pinagkakataon ng Diyos. Kung paano tayo mag-desisyon araw-araw, doon makikita kung ang pinili natin ay ang mga
mga bagay na makadiyos na nagtutulong sa atin ng kaayusan at kaligayahan. O ang mga bagay na makalupa na nagdudulot sa atin ng tiyak na kapahamakan. Yung bagay na sisirin ay piliin natin ang mga makadiyos. Huwag tayo mag-alala kasi kung pinili natin ang Diyos, kung makararanas lang tayo ng pagkabuot ng sanlibutan, ay nasa tamang landas tayo. Kasi yun talaga ang gusto ng makasanlibutan. Gusto niyang sirain niya ang ating pagpapatunayan sa Diyos para kasi yun ay bagay na kung saan ay sabi nga natin ay makasandali lamang. Kaya hindi natin sa kung may kapal na yung ating mga desisyon na tinatanggap natin sa daigdig na ito ay nawa magbibigay sa atin ng tamang daan tungo sa pagpili sa mga bagay na mga Diyos. At kinakailangan natin yung yung pagtitiwala. Pagtitiwala sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya napakalaga mo, gusto niya ng mga Diyos, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Para tayong gabayan habang tayo naglalakbay, habang narito tayo sa sanlibutan.